Ito medyo magandang katanungan yung sabi ni Sir. Naka-auto feed po ba yung fattener nyo? Kasi po may alagang baboy din po kami. Naka-auto feed po ad libitum po sila. Kaso lang nung nabenta na namin sila, sabi nung bumili sa sobrang kapal po ng taba nila. Ano po kaya ang factor na pwede maka-affect sa sobrang pagkapal ng taba nila? Sana po ay matulungan kami, baguhan lang po sa pag-aalaga ng baboy. Unang-una sir, maganda na yung ating mga alagang baboy ay naka-adlib ang pagpapakain, yung naka-auto feeder. Kapag ang mga baboy ay busog na, kahit naka-auto feeder pa yan, ay hindi naman sila kain ng kain. Ang pagtaba naman ng baboy ay hindi nila yan nakukuha dahil lang ikaw ay naka-auto feeder. Yung mga genetic talaga na tabain yung baboy. Minsan kasi katulad ng in-farm ko, kapag ang inahin mo ay in-farm ko, malalaki talaga at matataba yung mga biik niyan. Minsan nakukuha din yan doon sa pakain. Kapag halimbawa ang formulate ng pakain, mataas yung copra at saka yung coconut oil na inilalagay doon sa grower, ay magtatabain talaga yung mga baboy nyo. At ang isa pa diyan na pinaka legit na nakakapagpataba ng ating mga alagang baboy ay yung mga ahente na bumibili dyan. Syempre para makakomisyon sila, kahit hindi mataba yung baboy, sasabihin nila mataba. Meron naman mga ka-farmers na yung grower nila, mayroon silang inihahalo diyan na pampanipis talaga ng taba. Meron naman na kapag nakaisang buwan na silang nagpapakain ng grower, nag-ship nga sila doon sa finisher. Doon kasi mga ka-farmers sa finisher, tinatanggal na nila yung mga ingredients na nakapagpapataba doon sa mga baboy at para sumiksik naman at gumanda yung kalidad ng laman. Ang pagiging tabain po ng mga alaga nyo ay hindi dahil naka-auto feeder kayo, kasi hindi kami naka-auto feeder. 2 times a day lang kami magpakain, umaga't hapon. So sa ilang beses naming pagbebenta ng mga fattener, may mga ilan-ilan din talaga na pinipili sila na matataba. So kapag ganun nga na matataba, nagle-less sila doon ng presyo. Nagle-less din nga doon sila ng timbang. Syempre mababawasan na din yung price no. Kapag halos yung batch na yan na kapag kayo ay nagbebenta ay halos lahat ay matataba, ang isang factor na makikita nyo diyan ay yung sa pagpapakain, yung formulation ng pakain na pinapakain nyo sa kanila. At kapag naman po sa batch na yan ay isa o dalawa lang yung sinasabi nilang matataba, ayan po ay nandoon na sa genetic, nandoon na sa lahi ng baboy. Maaaring namanan niya yung katangian ng lahi na pinagmulan niya. Ang palatandaan ng mataba na baboy, ayan ay kapag pinisil nyo, wala na kayong mapipisil na laman dahil puro taba na yun. Kaya okay na okay sir na naka-auto feeder yung mga alaga nyo dahil hindi ang mga yan magugutom. Hanggang dito na lamang at happy farming sa ating lahat.